ждать еще. Magulang ang nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Мы, говорит, еще Isa itong obligasyon na dapat panindigan nang sa ganon pagsapit ng takdang panahon. Sila na mismo ang magbalik ng pag-aaruga at pagmamahal na iyong kinakailangan. Ikaw kabarangay, nakabawi ka na ba sa mga sakripisyo ng iyong nanay? Dear Papa Dudut, hindi ko inaasahan na darating din pala ang araw. Ako naman ang magpapadala ng sulat sa inyong programa. Isa lamang po ako sa silent listener ng Barangay Love Stories. Ang mga kwento ninyo ang naging jam ko tuwing nagdadrive ako sa daan, lalo na tuwing traffic. Bigla akong nai-inspire na i-share din ang sarili kong kwento para naman makapagbigay ako ng aral at motibasyon sa lahat ng kabataang nakikinig sa inyo ngayon na dumadaan din sa parehong karanasan ng aking buhay. Ako po si Sally, 37 years old. Laking mahirap pero dahil sa determinasyon at pagpupursige, ay isa na ngayon akong business owner ng maliit na Japanese restaurant dito sa Maynila. Kailanman ay hindi ako nagreklamo sa pagiging busy ko sa buhay. Sa katunayan, Papa Dudut, ay sobrang thankful pa nga ako dahil hindi ako nawawala ng pinagkakabalahan. Wala po akong karapatang magreklamo dahil ang buhay na tinatamasa ko ngayon ay ang buhay na araw-araw kong dinadalangin noong bata pa lamang ako. Lingid sa kalaman ng mga taong nakakakilala sa akin ay hindi naging maganda ang buhay ko noong bata pa lamang ako. Poorest of the poor kung maituturing ang estado namin, kasama ang nanay kong si Melba. Sa squatters area lamang kami nakatira noon. Wala kaming sariling gamit sa bahay, walang kuryente at ni palikuran ay wala kami. Wala akong kinalakhang ama. Pero ang kwento sa akin ng nanay Melba ko ay iniwan kami ng tatay ko noong 2 years old pa lamang ako. Dahil mas pinili niyang sumama sa ibang babae kesa panindigan kami. Вот, видите? Особнячок. Сюда. Gilbert, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-empake? Aalis na ako rito. Ano? Saan ka naman pupunta? Hindi mo na kailangang malaman pa kung saan ako pupunta. Eh, kailan ka naman babalik? Hindi mo yata naiintindihan yung sinabi ko. Aalis na ako. Hindi na ako babalik dito. Anong sabi mo? Eh, paano si Sally? Iiwan mo siya sa akin? Bahala ka na sa kanya. Kung gusto mo siyang ipampon, ipampon mo siya. Wala na akong pakialam. Anong walang pakialam? Anak mo yun, Gilbert. Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Hindi ko ginustong magkaanak. Alam mo yun. Aksidente lang yung nangyari. Ngayon, kung gusto mong alagaan yung bata, edi alagaan mo. Kung ayaw mo, ibenta mo na lang. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, at malinaw yung mga sinabi ko. Tapos na tayo, Melba. At sa'yo na yung bata kung gusto mo. Paano mo nagagawa to? Dahil ba sa babae mo? Siya bang nagutos na iwan mo kami kaya ka nagkakaganito? Wag mong idamay dito si Rita. Ako ang nagdesisyon na sumama sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Ah, talaga? Paano wala siyang kinalaman dito? Eh, siya ang dahilan kung bakit mo kami iiwan ng anak mo. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako aalis. Eh, ano? Anong dahilan? Sabihin mo sa akin. Kasi ayoko na sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Hindi na kita gusto. Sawa na ako sa buhay na meron tayo. Gusto kong magsimula ulit. Dahil hindi naging maganda ang buhay ko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Grabe ka, Gilbert. Iniwan ko lahat para sa'yo. Nasira ang pangalan ko dahil sa'yo. Pinaglabang kita sa pamilya ko tapos ganitong gagawin mo sa akin. Kasalanan mo na yun. Masyado ka nagpabulag sa pag-ibig, Melba. Sa susunod, huwag mong ibigay ang lahat sa isang tao para kapag iniwan ka, may matitira para sa'yo. Hayop ka! Anong klaseng lalaki ka? Hindi ka na nahiya sa pinagkagagawa mo!
Kanino naman ako mahihiya? Sa'yo? Wala ka namang ambag sa buhay ko eh. Ayos ka talaga! Tigilan mo nga ako! Hiya ka! Walang hiya ka! Pareho lang tayong walang hiya. Huwag kang magmalinis. Dahil pareho lang tayong makasalanan. Sige, umalis ka! Iwan mo ako, iwan ko rin si Sally! Sabi ko nga sa'yo, ikaw na ang bahala sa batang yun. Kung gusto mo siyang iwan mag-isa, bahala ka. Gilbert! 2 taong gulang lang yung anak mo! Paano mo nagagawa to? Pasensya na. Pero kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Naiwan na kita. Sandali, Gilbert! Sandali lang! Ano? Parang awa mo na, huwag mo kaming iwan. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay nang wala ka. Please, huwag ka nang umalis. Nagmamakaawa ako sa'yo, dito ka na lang. Huwag kang lumuhod dyan. Kahit paluran mo ako, aalis pa rin ako. Kaya maawa ka sa sarili mo. Isipin mo naman yung anak mo. Wala siyang magiging ama. Hayaan mo na lang ba yun? Wala din akong amang kinalakihan. Kaya siguradong kakayanin din niyang mabuhay ng walang tatay. Alis na ako. Huwag mo na akong habulin. Gilbert! Sandali lang! Gilbert! Walang niya ka! Karmahin sana kayong dalawa! Sinusumpa ko tong araw na to, hindi kayo magiging masaya ng babae mo! Wala kang kwentang ama! Mabulok ka sana sa impyerno! Simula noon ay mag-isa na akong itinaguyod ni Nanay Melba kahit na sobrang hirap ng buhay namin noon. Pagtungtong ko ng edad na 8 ay nagkaroon ng live-in partner si Nanay, isang construction worker. Na nung una ay mabait pero sakalang lumabas ang totoong ugali nito noong nalulong na siya sa sugal. Naging mapanakit ang boyfriend ni Nanay lalo na tuwing lasing ito. Halos gabi-gabi niyang sinasaktan si Nanay noon. At maging ako ay hindi nakaligtas mula sa malulupit nitong kamao. Halos 2 taon din naming tiniis ang pang-aabuso sa amin ng boyfriend ni Nanay, Papa Dudut. Hindi niya magawang iwan ang lalaki dahil malaki ang naitutulog niya sa amin pagdating sa mga gastusin namin sa bahay. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang ni-raid ng mga pulis ang bahay namin dahil nagtutulak pala ng droga ang kinakasama ni Nanay. Nakulong ang lalaki at simula noon ay hindi ko na ulit siya nakita pa sa buhay namin. Muli ay naiwan kaming mag-ina para harapin ang problema namin sa kahirapan. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan kung gaano kahirap ang naging buhay namin noon. Hanggang ngayon ay ginagawa ko pa ring inspirasyon ng batang Sally na patpatin at laging umiiyak gabi-gabi dahil walang laman ng sikmura. Sa kabila ng buhay namin yon ay malaki ang pasasalamat ko kay Nanay Melba dahil hindi siya sumuko. Kahit wala kaming pera ay pinilit niya akong pag-aralin para mapaghandaan ko raw ang kinabukasan ko. Anak, Sally, nandyan ka ba? Opo, nandito po ako. Bakit po, Nay? Isukat mo tong uniform mo. Parang hindi na yata kasya sa'yo ah. Hindi na po talaga kasya yan, Nay. Last year pa yan hindi kasya eh. Last year pa ba hindi kasya? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko naman po sa inyo noon eh, kaso sabi nyo wala pa tayong pambili. Kaya antayin ko na lang matapos yung pasukan para makabili tayo ng bago kapag grade 4 na ako. Ganun ba? O siya sige, gagawa natin yan ng paraan. Ang tanong, meron na po ba kayong pambili ng bago kong uniform? Siyempre naman, may naitabi akong pera dyan para sa uniforme mo. Yung totoo po, Nay. Wala na nga tayong pambili ng bigas eh. Uniform pa kaya? Wala ka bang tiwala sa nanay mo? Hayaan mo, bukas na bukas, may uniform ka na. Nay, 10 years old na po ako. Alam ko na po na mahirap lang tayo. Alam kong wala tayong pera na pambili ng bagong uniform.
Kaya wag niyo nang itago sa akin yung sitwasyon natin. Mahirap tayo, oo. Totoo yon. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ko na kayang ibigay yung mga pangangailangan mo. Magtiwala ka sa akin, mabibigyan kita ng bagong uniform bago magsimula ang pasukan. Matagal pa naman may 2 linggo pa kaya mapaghahandaan ko pa yan. Paano po kung tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral? Ano? Bakit naman? Para po makatulong ako sa inyo sa pagtatrabaho. Tsaka para hindi na rin kayo mahirapan sa paghahanap ng mga gamit ko sa eskwelahan. Hindi pwede. Kailangan mong mag-aral. Kapag tumigil ka, maiiwanan ka ng mga kaklase mo. Gusto mo ba yon? Okay lang naman po yun sa akin Ang mahalaga po, matulungan ko kayo. Anak, wag mo na akong alalahanin. Kaya kitang pag-aralin. Kaya kong pagtrabahuhan yun. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron po. Yun naman pala Wag mo nang problemahin ang pag-aaral mo. Ako nang bahala dyan. Alam mo ba na edukasyon ang isa sa mga pinakamahalagang sandata na pwedeng magkaroon ng isang tao? Bakit naman po? Kasi ang pagkakaroon ng maayos na edukasyon ang magbibigay sa atin ng daan para sa pagbabago. Pagbabago? Paano naman po yun? Isipin mo na lang. Mahirap tayo ngayon, di ba? Wala tayong perang pambili ng gamit mo sa eskwelahan nyo. Pero kapag nag-aral ka at nakapagtapos, kapag nagkaroon ka na ng diploma, magagamit mo yun para makapaghanap ng maayos na trabaho. Kapag nagkatrabaho ka, magkakaroon ka na ng pera. Hindi ka na mahihirapan sa mga gastusin. Yun ang isa sa mga pagbabagong pwedeng ibigay sa'yo ng edukasyon. Talaga po? Oo. Kailangan mong makapagtapos para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kayo po ba? Nakapagtapos po ba kayo? Ako? Hindi Kaya tingnan mo tong buhay natin ngayon. Mahirap na nga kami noon. Mahirap pa rin tayo hanggang ngayon. Huwag mo akong tutularan ha? Hindi ko sineryoso ang pag-aaral ko, kaya ganito ko ngayon. Sige po, mag-aaral po ako ng mabuti para mabago na natin tong buhay natin. Tama yan. Pagigihan mo ang pag-aaral para yung mga pangarap mo ngayon, makamit mo sa pagtanda mo. O sige na, itabi mo na tong uniform. Hahanap tayo ng kapalit niyan bukas. Sige po! Papa Dudut, isa sa mga magagandang katangian ni Nanay Melba ay ang pagiging madiskarte nito. Kahit na walang pera ay palagi siya naghahanap ng paraan para lamang maipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Kapag malapit na ang pasukan ay nagbabahay-bahay siya sa iba't ibang lugar para humingi ng mga lumang notebook na hindi na ginagamit. Ang ginagawa nito ay binabaklas ni Nanay ang mga notebook na yon sa kanya pagsasama-samahin ang mga pahinang walang sulat. Pinagtatagpi-tagpi niya ito gamit ang yarn para makabuo ng bagong notebook na pwede kong gamitin sa pasukan. Pagdating naman sa uniform ay kinakausap ni Nanay ang mga graduate na mula sa eskwelahang pinapasukan ko para hingi ng mga uniforme nila na hindi na nila gagamitin pa. Ganon din pagdating sa mga sapatos at bag. May mga mabubuting loob naman na nagbibigay tulong kay Nanay at malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil naging parte sila sa success na meron ako sa ngayon. Papa Dudut, kung ang mga kaklase ko noon ay puro brand new ang gamit tuwing nagsisimula ang pasukan, ako'y pawang pinaglumaan ang gamit ko. Ganon pa man ay hindi ko ito kinakahiya dahil alam ko sa sarili ko na ang mga suot at gamit ko sa eskwela, hindi man bago ay pinaghirapan ito ni Nanay Melba ko. Kahit walang baon, kahit walang laman ng tiyan, kahit nanginginig na ako noon dahil sa gutom ay hindi ako tumigil sa pag-aaral. Si Nanay Papa Dudut ang naging motivation ko para magseryoso sa eskwela. Dahil gusto kong balang araw ako naman ang gagawa ng mga sakripisyo para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Top student ako noong nag-aaral pa lamang ako, Papa Dudut. Isa yon sa mga bagay na ikinaka-proud ko dahil sa kabila ng kahirapan namin noon,
ay hindi yun naging hadlang sa paghahangad ko ng maayos na edukasyon. Sa katunayan ay lumalaban pa ako noon sa mga school contest sa iba't ibang lugar pagdating sa math, science at maging sa journalism. Paborito ako ng mga teachers ko noon dahil masipag akong bata. Teachers pet nga ang tawag nila sa akin noon. Lagi kasi akong inuutusan ng mga teachers ko na magtinda ng merienda, maglinis ng classroom, bumili ng pagkain at kung ano-ano pa. Kapalit noon ay nakakalibre ako ng merienda at minsan ay inaabutan din nila ako ng kaunting pera. Payakman na maituturing ang pamumuhay namin noon ni Nanay Melba. Masasabi kong masaya pa rin naman ang naging kabataan ko. Kapag walang pasok ay tinutulungan ko si Nanay na magbenta ng gulay. Pagsabit naman ng hapon ay nangangalakal kami. Kada weekends naman ay tumatanggap si Nanay ng labada at naging bonding time na namin noon ang pagkusot ng mga damit. Ambisyosa akong tao, Papa Dudut, at yon ang nag-push sa akin para abutin ang mga pinapangarap ko sa buhay. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ng isang bata ay pinasok ko na sa kagustuhang makatulong kay Nanay. Alam ko kasing hirap na siya noon. May mga gabi na kung kailan akala niya ay tulog na ako, lagi ko siyang napapakinggan na humihikbi dahil na rin siguro sa pagod at hirap ng buhay. Bilang isang anak ay ginawa ko na ang lahat para kahit papaano ay mabawasan ang pasang problema ng nanay ko. Oh, eto. Hulaan mo kung ano tong anino na ginagawa ng mga daliri ko. Ano po yan? Hindi ko po masyado makita eh. Tapat niyo po yung kamay niyo sa may kandila para mahulaan ko. Oh, ayan. Nilalapit ko na. Nakikita mo na ba kung ano yan? Dinosaur? Hindi. Eh ano po yan? Aso! Ayan yung tenga oh. Tapos itong hindi liit ko yung dila. Parang hindi naman po aso yan eh. Nay, bakit po pala hindi na bumalik yung kuryente natin? Ayaw na tayong pakabitin ng kapitbahay natin eh. May nanguhuli na raw kasi. Hayaan mo, kapag nakapag-ipon ako ng pera, magpapakabit ako ng sarili nating kuryente. Eh, paano po ako makakagawa ng assignment niyan? Dito ka na muna sa may kandila. Maliwanag naman eh. Kapag po ako lumaki na tapos nagkatrabaho, magpapakabit po ako ng maraming ilaw dito sa bahay para po maliwanag. Aba, magastos yun sa kuryente. Kahit na po. Nakakatakot kasi kapag madilim eh. Baka po mamaya may sumilip na multo dyan sa may bintana. Naku, tinatakot mo lang sarili mo. Hindi naman totoo ang multo eh. Basta yun po ang bibiling ko kapag may trabaho na po ako. Iba ka rin ano? Ano pa? Ano pa yung mga pangarap mo na gusto mong gawin pagtanda mo? Marami po. Kapag po may sarili na tayong bahay, gusto ko po magpagawa ng swimming pool. Tapos po, gusto ko rin bumili ng relo. Yung pong katulad sa kaklase ko, yung relo po na may calculator. Calculator? Bakit mo naman kailangan ng calculator? Eh magaling ka naman sa math. Eh basta po, ang ganda po kasi nun eh. Ano pa? Anong trabaho naman ang gusto mong gawin? Kapag nakapag-college ka na, anong kurso yung kukunin mo? Gusto ko po doktor. Doktor? Bakit naman yun ang napili mo? Eh kasi po, gusto ko pong tumulong sa mahihirap na hindi po kayang magpa-ospital. Di po ba yung anak ng kapitbahay natin namatay daw po kasi ayaw po nilang itakbo sa ospital kasi daw wala po silang pambayad. Oo, nagkaroon ng pneumonia yung bata tapos ayaw ipagamot sa ospital kasi malaki daw yung sinisingil. Kaya sa bahay na lang siya ginamot. Mga ganong tao po yung mga gusto kong tulungan, Nay. Yung mga tulad natin na mahihirap lang. Ang bait mo namang bata. Iniisip mo pa talaga yung makakatulong sa iba.
Mabuti yan. Basta pag-igihan mo lang ang pag-aaral mo, magiging mabuti at magaling na doktor ka rin paglaki mo. Eh kayo po, Nay, ano po bang pangarap niyo nung bata kayo? Ako? Gusto kong maging teacher noon pero dahil nga hindi ko natapos yung pag-aaral ko, hindi ko naabot yung pangarap kong yun. Sayang naman po. Maliban sa maging teacher, ano pa po yung pangarap niyo noon? Ano pa nga ba? Wala naman na. Ang gusto ko lang naman talaga noon magkaroon ng masaya at tahimik na pamilya. Yung kahit hindi mayaman pero hindi naman naghihirap na tulad natin ngayon. Basta yung simpleng pamilya lang, buo, masaya, tahimik, puno ng pagmamahal. Ganun lang kasimple yung pangarap ko noon. Ako na lang po ang bubuo ng pangarap niyong yan, Nay. Ako po yung magbibigay sa inyo ng masayang pamilya. Kapag po nakaahon na tayo sa hirap, gagawin po natin lahat ang gusto nating gawin para po maging masaya tayo kahit po dalawa lang tayo. Talaga ba? Oo naman po! Kaya katulad po ng sinabi nyo, pagbubutihin ko po talaga yung pag-aaral ko po para sa inyo. Maganda yan. Sana patuloy kang bigyan ng inspirasyon ng mga pangarap mong yan. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Maaabot din natin ang mga nais natin pagdating ng panahon. Papa Dudut, marahil noon ang mga pangarap ko nung bata pa lamang ako ay parang napaka-imposibleng mangyari. Masyadong matayog. Ang mga kahilingan ko sa buhay na mahirap kamtin, lalo na sa estado namin noon, pero hindi ko ginawang hadlang ang kahirapan para abutin ang mga pangarap na yon. Papadudot kong mahirap na ang buhay namin noon. Mas humirap pa ang mundo namin nung patuloy na sinubok ang tatag naming mag-ina. 15 years old ako noon nung biglang dinapuan ang malubhang sakit si Nanay Melba. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ubo at akala namin ay simpleng lagnat lang ang dumapo kay Nanay dahil maulan noon at ilang beses naulanan si Nanay. Pero ang ubong yon ay hindi na naalis-alis pa. Sa halip kasi na bumili ng gamot ay mas pinili na lamang ni Nanay na gastusin ang kakarampot nitong pera sa pagkain. Hanggang ang ubo nito ay lumala ng lumala. Ang payat nitong katawan ay lalong nangayayat. Bumagsak ang katawan nito pero kahit na ganoon ay hindi tumigil si Nanay. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtitinda noon dahil kung hindi niya gagawin yon ay wala kaming kakainin. Dumating noon sa punto na maging ako ay nahawa na rin sa sakit ni Nanay. Mas malala ang dumapo sa aking sakit dahil muntik ko na itong kinamatay noon. Tuwing inuubo ako ay may kasama na itong dugo at bigla ring tumaas ang lagnat ko kaya nagmamadali akong tinakbo ng nanay ko sa pinakamalapit na center. Pero ang center na pinuntahan namin ay walang nagawa sa sakit ko dahil sobrang lala na nito. No choice sila kundi ang ipadala ako sa isang public hospital. Wala na akong masyadong maalala ng time na yon, Papa Dudut, dahil akala ko noon ay mawawala na ako. Sobrang sakit ng dibdib ko tuwing humihinga ako. Hindi rin ako natigil sa pag-ubo hanggang sa sumakit na ang lalamunan ko sa kakaubo. Parang umiikot na ang buong mundo ko noon dahil sa taas ng lagnat ko. At ang tanging memorya ko na lamang noong araw na yon ay ang pag-iyak ni Nanay Melba kasama ang kaibigan niya na si Tia Rosa dahil sa sobrang pag-aalala, Papa Dudut. Melba, ikaw rin. Magpatingin ka na kaya. Malala na rin yung lagay mo. Наоборот, была трясаться ее. Hindi na. Kaya ko na to. Kung pati ako ay magpapa-ospital, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Kanina pa nga ako hindi mapakali kung saan ako kukuha ng pera para dito eh. May naitatabi ka ba dyan na pwedeng mahiram? Naku, wala eh.
Ako rin naman maraming bayarin ngayon. Walang-wala rin ako ngayon eh. Ganun ba? Paano na kaya to? Huwag mo nang problemahin yon. Ang isipin mo na lang muna ngayon ay yung kalagayan ninyong mag-ina. Kaya nahawa yung anak mo dahil dyan sa pagpapabaya mo eh. Dapat nung una pa lang, ipinagamot mo na yung sakit mo. Tingnan mo, mas lumala tuloy. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito yung sitwasyon namin eh. Magpatingin ka na rin para mabigyan ka na nila ng gamot. Huwag mo nang alalahanin yung gastos. Maya-maya, may darating ng tulong. Tulong? Saan naman manggagaling yung tulong na sinasabi mo? Ganito kasi yun eh. Pasensya ka na kung pinangungunahan kita ha. Pero tinawagan ko kasi si Gilbert. Si Gilbert? Bakit mo naman ginawa yun, Rosa? Nag-aalala na rin kasi siya sa inyong mag-ina eh. Wala naman akong maipahihiram sa iyong pera. Kaya ako na mismo humingi ng tulong kay Gilbert. Alam ko naman na kahit magkamatayan, hindi ka lalapit sa lalaking yun. Eh kaya ako na ang kumausap sa kanya. Rosa, hindi ko kailangan ng tulong ni Gilbert. Isang tabi mo na lang muna ang pride at galit mo sa tao. Kailangan nyo si Gilbert ngayon. Kailangan siya ng anak mo. Rosa, Melba, O ayan na pala si Gilbert. Salamat naman at nagpunta ka agad dito. kumusta na si Sally? Inadmit na siya ng mga doktor. Malala raw ang lagay niya eh. Pero nasalina na siya ng gamot. Ang sabi ng doktor, tuberculosis daw ang sakit niya. TB? Paano naman nangyari yun, Melba? Bakit mo naman pinaabot sa ganito kalala ang sitwasyon nyo? Hindi ko naman alam na TB na pala tong nararamdaman ko eh. Huwag na kayong magsisihan. Ang mabuti pa, kausapin mo tong si Melba na magpa-admit na rin dahil ang tigas ng ulo. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Hindi ka pa ba nila na check up? Hindi na kailangan. Hihingi na lang ako ng gamot. Mawawala na rin to. Magpatingin ka na sa doktor. Hanggang ngayon talaga, ang tigas pa rin ang ulo mo. Wala akong pambayad sa doktor. Kaya... Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang magbabayad sa mga gagastusin nyo rito. Ang malaga, gumaling si Sally. Pati na rin ikaw. Hayaan mo. Mag-iipon ako ng pera kapag gumaling ako. At babayaran ko lahat ng magagastos mo rito sa ospital. Hindi mo na kailangang gawin yan. Isa lang naman ang hinihiling kong kapalit nitong pagtulong ko eh. Kapag gumaling na kayong dalawa, pakiusap ko lang na huwag na kayong lalapit ulit sa akin. Hindi alam ng pamilya ko ang tungkol sa inyo. Kaya please lang, huwag niyo na akong guluhin ulit. Naiintindihan mo ba yun, Rosa? Pasensya na talaga. Wala naman na kaming ibang matatakbuhan kung hindi ikaw lang eh. Sige na, ipacheck mo na yung kaibigan mo. Halika na, Melba. Magpatingin ka na rin para gumaling ka. Sandali, hindi pa kami tapos mag-usap ni... Halika na. Siya na nga raw ang magbabayad eh. Hayaan mo na lang siyang bumawi sa inyong mag-ina. Gilbert, maiwan ka na muna namin ha. Ipapatingin ko lang to si Melba bago pa siya makahawa ng iba. O sige, Kung gusto mong bisitahin yung anak mo, nasa isolation room siya. Magsuot ka na lang din ng face mask para hindi ka mahawa sa sakit niya. sige, salamat. Pupuntahan ko na siya. At ikaw naman, Melba. Doon tayo. Magpapatingin ka para mabigyan ka na rin ng gamot. Sulitin mo na itong kabutihang ibinibigay ni Gilbert. Dahil baka hindi na ulit ito mangyari. Oo na. Hindi na talaga ulit ito mangyayari. Nagkaroon pa ako ng utang na loob sa lalaking yun. Hindi yon utang na loob. Kabayaran niya yon sa pag-iwan niya sa inyong mag-ina. Kaya wag mo nang isipin yon. Yung gagastusin niya ngayon, kakarampot lang yon. Kumpara sa yaman na meron siya ngayon. Halika na. Sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ako sa pagsubok na yon ng buhay ko, Papa Dudut. Dahil sa diretsong gamutan ay mabilis na nawala ang sakit ko, ganon din kay Nanay Melba. Noong nalaman kong ang tatay ko ang tumulong sa amin sa pagbabayad ng mga gastusin sa ospital ay naisipan ko siyang pasalamatan. Hinanap ko kung saan nakatira si tatay pero hindi natuloy ang plano kong pasalamatan siya. Noong nakita ko kung gaano kaganda ang buhay ng ama ko. Malaki ang bahay nila, sakto noon na nasa veranda sila
ng kanilang tahanan noong nagpunta ako sa kanila. May 3 siyang anak at puro babae. Maganda rin ang asawa niya habang pinagmamasdan ko sila. Mula sa labas na masayang kumakain ng merienda ay hindi ko po maiwasang makaramdam ng inggit. Bigla ko naawa sa sarili ko, Papa Dudut. Anak din ako ni Tatay Gilbert, pero bakit hindi ko man lang naranasan ang buhay na meron ang mga anak niya ngayon? Sobrang saya nila habang kami ni Nanay Melba ay araw-araw naming pinoproblema kung paano kami makakasurvive sa bawat araw namin. Mula sa pasasalamat ay binalot ako ng galit ng mga oras na yon. Hindi ko maiwasang magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagtalikod na ginawa niya sa amin. Pero kahit na ganoon ay wala akong planong sirain ang tahimik na buhay ni tatay. Ang ginawa ko na lamang ay naglakad ako palayo at binalikan si Nanay Melba na natatanging pamilya ko. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na gagawin ang lahat para matamasa rin ang buhay na meron si tatay. Ipaparanas ko rin kay nanay kung papaano ang mamuhay ng payapa at walang iniisip na kahit na anong mga problema. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para maigapang ko ang pag-aaral ko. Pagtungtong ko ng kolehiyo ay nag-apply ako ng scholarship na handog ng aming mayor. Nagganap din ako ng trabaho para may mapagkunan ako ng panggastos sa eskwela. Hindi naging madali ang pag-abot sa buhay ko na pinapangarap ko. May punto noon na naiiyak na lamang ako dahil sa sobrang pagod. Pero pagkatapos umiyak ay sige pa rin ako sa pagsulong. Mahirap man ang mag-aral ng pagod ay okay lang. Kahit na walang tulog at gutom ay nalalampasan ko ang lahat ng ito. Dahil na rin sa suporta at pagmamahal sa akin ni nanay. Kumapit ako sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya na sana ay makayanan ko ang bawat araw pang darating sa buhay namin ni Nanay Melba. At ang mga panalangin kong yon ay ibinigay naman sa amin ng may kapal, Papa Dudut. Dumating ang araw na nakapagtapos ako ng college gamit ang sarili kong dugot pawis. Nang makuha ko ang diploma ko ay agad akong naghanap ng trabaho at nagsimulang mag-ipon. Paunti-unti ay dahan-dahan kong inangat ang buhay namin mula sa laylayan. Dumating kami noon sa moment na hindi na namin problema ang araw-araw na pagbili ng bigas dahil kaya ko nang bumili ng pang-isang linggo. Kung noong bata ako ay puro pinaglumaan ang mga suot kong damit. Noong nagkatrabaho ako ay nakabili na ako ng sarili kong damit. Ganon din si Nanay Melba na nakakapagsuot na rin ng mga magagandang kasuotan. Mabagal man pero dahan-dahan kong ibinigay kay nanay ang comfort na deserve niya, Papa Dudut. Алексей тоже там, он на заре вообще плохо себя чувствовал. Он еще и спал мало. Я его обогнал легко. А потом он Заришка спал, меня Happy догнал. birthday, nanay ko! Из-за жары-то всё. Wow! Totoong cake ba yan? Oo naman, Nay! Chocolate cake tapos may sarili pang birthday greeting. Oo, di ba? Lapag ko na dito sa lamesa, Nay, ha? Naku, salamat anak. Deserve niyo to, Nay! Oh, hipan niyo na tong kadila. Tapos hiling kayo ng isang bagay na gusto niyong matupad. Wala na akong mahihiling pa. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay magpasalamat sa mga pagpapalang natatanggap natin ngayon. 1200 было первое. Hipan ko na ba? Opo! Ayan! Happy 50th birthday po, Nay! Oy, may binili rin po akong pansit dito. Halika na, Nay. Kumain na tayo. Maupo na kayo dyan. Sige na. Salamat. Siyempre, hindi magiging birthday celebration to kung walang regalo.
May regalo ka para sa akin? Oo naman, Nay. Natatandaan ko pa po nung bata ako, kahit wala tayong handa, hindi pwedeng wala kang regalo sa akin tuwing birthday ko. Kaya ako naman ngayon na magbibigay sa inyo ng regalo. Ito po, Nay. Я забыл. Ano naman to? Я забыл. Buksan niyo na po. Я забыл. Wow! Blouse! Sakto ah! Paboritong kulay ko pa to. Yellow na floral. Salamat talaga dito, anak ha. Kayo po ang dapat kong pasalamatan, Nay. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi naman natin maaabot kung ano man ang meron tayo ngayon. Hindi niyo ako pinabayaan noon, kaya ako naman ngayon ang magbabalik ng lahat ng sakripisyo na ginawa niyo para sa akin. Sinong mag-aakala, no? Naaabot din pala tayo sa ganitong klase ng buhay. Akala ko nun mamamatay na lang akong mahirap eh. Siyempre, hindi ko po hahayaan yun, Nay. Hindi ba't nangako nga po ako sa inyo na ako ang aabot ng pangarap ninyo? Ito na po yun. Unti-unti na nating naaabot yung mga pangarap na yun. Wala pa tayo sa buhay na talagang gusto natin, pero at least ramdam naman natin na malapit na tayo sa rurok. Konting tiis pa, Nay. Magiging maayos din ang buhay natin. Sa totoo lang, masaya na ako sa ganito eh. Maayos na ang tirahan natin, may ilaw na tayo, may gamit. Hindi na tayo namumroblema sa pagkain. Doon pa lang, sobrang nagpapasalamat na ako sa mga biyayang to. Hindi pa yan sapat, Nay. Mas pag-iigihan ko pa po ang pagtatrabaho dahil kulang pa to sa lahat ng paghihirap na ginawa ninyo noon. Gusto ko na magbuhay donya kayo. Gusto ko magsuot kayo ng mga mamahaling alahas. Gusto ko na tiles na sahig na nga apakan ninyo. Yun ang gusto kong buhay na matamasan ninyo, Nay. Salamat, anak. Pero wag naman laging ako. Isipin mo rin ang sarili mo. Mas matutuwa ako kapag sarili mo ang inuna mo kaysa sa akin. Huwag niyo na po akong problemahin, Nay. Napagbibigyan ko pa rin naman ng sarili ko kahit papano eh. Yung nakikita ko pa lang na nakakapagbalik na ako sa inyo ng mga bagay na ikinakatuwa ninyo, okay na po ako doon. Salamat, anak. Salamat din sa Diyos sa lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa atin ngayon. Sige na po, Nay, kumain na tayo. Sige, ano pa ba tong mga binili mong pagkain? Ayan po, pansit gisado. Paborito niyo yan, di ba? Tapos may in-order din po akong maha blanca sa kapitbahay natin. Naku, sarap naman nito. Здравствуйте. Papadudo taon ng lumipas ay pinasok ko ang pagnenegosyo. Pagkatapos ng trabaho ko sa umaga ay naisipan ko magtinda ng mga inihaw at prinitong ulam sa labas ng bahay namin tuwing gabi. Hindi ko ininda ang pagod na nararamdaman ko sa buong araw na pagtatrabaho dahil alam kong ang lahat ng paghihirap na ginagawa ko noon ay para sa pangarap ko kay nanay na mabigyan siya ng magandang buhay. Marami ako naging customer sa maliit na business na pinatayo ko, Papa Dudut. Sa pamamagitan noon ay nadagdagan pa ang ipon ko hanggang sa nakalipat kami ni nanay sa mas maayos na bahay. Hindi naglaon ay nakapagpunda na rin po ako ng ilang appliances tulad ng maliit na ref, electric fan at pati na rin gas stove. Kahit na hindi pa ganoong kalaki ang sweldo at income na nakukuha ko noon ay hindi ako nakalimot sa pinanggalingan ko. Kung ano ang ginawa sa amin ng mga mabubuting tao noon na tumulong sa amin ay ginawa ko rin yon nang umayos ang buhay namin. Nagdo-donate ako sa simbahan ng maliit na halaga ng pera at tumutulong din ako sa mga kabataang kapuspalad hanggang sa isang karinderyang naisipan kong ipatayo. Nagtulungan kami ni nanay para buhayin ito at hanggang sa nag-boom na nga ang kainan namin dahil malapit lang kami sa eskwelahan. Karaniwan sa mga suki namin ay mga college students at may ilan din na trabahador na nagbo-boarding malapit lang sa amin. Damang-dama ko noon ang tagumpay na matagal ko nang pinapangarap. Taon ang hinintay namin bago ko natamasa ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako. Pero kung kailan unti-unti na namin itong naaabot ay isang trahedya naman ang nangyari sa buhay namin. Nang mabangga ng pampasaherong jeep ang sinasakyan naming tricycle.
Pauwi na kami galing palengke noon nang bungguin ng isang jeep ang sinasakyan namin ni Nanay Melba. Galos lang ang tinamo ko matapos akong yakapin ni Nanay. Siya ang sumalo ng impact ng banggang yon at yun na po ang kinasawin ng kanyang buhay, Papa Dudut. Народ, микрофон отвалился, пока я ходил. Я забыл, что микрофон у меня здесь. Привет, что у меня микрофон. Sally, Tiyang Rosa, Да. wala na po si nanay. nakikiramay ako sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po talaga matanggap na wala na po yung nanay ko. Mahirap talaga. Kailanman hindi natin matatanggap ang maagang pagkawala ng mahal natin sa buhay. Pero kung yun talaga ang kapalaran ng isang tao, wala na tayong magagawa pa dun. Ang dami ko pa pong pangarap para sa kanya eh. Hindi pa namin naaabot yung estado na ipinangako ko po sa kanya. Wala naman yan sa naging estado nyo sa buhay eh. Kung ako ang tatanungin mo, masaya na si Melba kahit noon pa kasi nagkaroon siya ng isang napakabuting anak na tulad mo. Aanhin ko pa po yung pagiging mabait kong anak kung hindi ko naman nasuklian yung mga paghihirap sa akin ng nanay ko. Tignan mo yung sarili mo ngayon. Maayos na ang pamumuhay mo. Maganda na ang buhay mo. Malayo ka na sa dating Sally na butot balat. Yung mga sakripisyo ng nanay mo sa'yo, hindi mo yun sinayang. Doon pa lang isang malaking kasuklian na yun para sa nanay mo. Ang hangad lang naman ng isang magulang, makita ang kanilang anak na nasa maayos na kalagayan. At yun ang nakita ni Melba bago siya namayapa. Ang unfair lang po kasi kung kailan po malapit na kami sa hinahangad kong buhay, saka pa siya nawala sa akin. Ganun talaga eh. Hindi atin tong buhay na meron tayo. Hiram lang to sa Diyos. At kapag oras ng bawiin, wala na tayong magagawa. Nakakalungkot lang din talaga kasi napakabait na tao ni Melba. Alam mo ba ang kwento kung papaano kami naging magkaibigan? Hindi po. Basta ang alam ko, magkaibigan na po kayo noon pa eh. Wala ka pa noon sa buhay ni Melba. Matalik na talaga kaming magkaibigan. Tindera rin ako noon. Magkatabi lang kami sa pwesto ng nanay mo. Ako ang naging witness ng naging pag-iibigan nila Melba at ng tatay mong si Gilbert. Ano po bang nangyari sa kanilang dalawa? Bakit po sila nagkahiwalay? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Basta ang sabi sa akin ni Melba, mas ginustong sumama ni Gilbert sa babae niya. Isa ako sa mga nakakita kung papaano iniwan ng tatay mo si Melba. Halos lumuhod nga siya noon sa pagmamakaawa eh. Pero wala. Matigas yung tatay mo. Iniwan pa rin kayo. Simula noon, ako na yung naging sandala ng nanay mo. Sabi nga niya sa akin noon, karma na niya siguro yung nangyari. Karma? Bakit naman po karma? Kasi maging siya, ay teka, hindi mo pa pala alam tong kwento na to. Hayaan mo na lang, huwag mo nang isipin yung mga sinabi ko. Hindi, sige po, tuloy niyo lang po. Karma? Bakit naman po kakarmahin si nanay? Paano ba to? Baka multuhin ako ng nanay mo kapag sinabi ko sa'yo to eh. Tiyang Rosa, sabihin niyo na po. Nasimulan niyo na pong ikwento eh. Pero huwag kang magagalit sa nanay mo kapag nalaman mo ang totoo ha? Ano po ba kasi yun? Bakit naman po ako magagalit kay nanay? Kasi ang totoo niyan, kabit rin ni Gilbert si Melba. Ano po? Kabit po si nanay? May asawa si Gilbert noon, si Salome. Siya ang totoong nanay mo, Sally. At hindi si Melba. Ha? Paano po nangyari yon? Sinasabi niyo po ba na hindi ko totoong nanay si Nanay Melba? Ganito kasi yung nangyari. Si Gilbert at si Salome, nagkaroon sila ng anak.
Ikaw yon. Pero nung mga panahong yon, kinakasama na rin ni Gilbert si Melba. Saktong kapapanganak mo lang noon nung nalaman ni Salome ang totoo. Na-depress siya, dulot na rin siguro ng postpartum depression. Bigla na lang siyang tumalon mula sa ika-6 na palapag ng inuupahan yung bahay noon. Nung namatay si Salome, kinuha ka ni Gilbert at inako ka na ni Melba bilang totoong anak. Hanggang sa iniwan kayo ng tatay mo. Simula noon, si Melba na ang tumayong ina mo. Totoo po bang sinasabi nyo? Alam kong mahirap paniwalaan, pero yun nga ang nangyari. Kung gusto mong kumpirmahin tong mga sinabi ko sa'yo, pwede mong itanong sa tatay mo. Hindi ko totoong nanay si Nanay Melba? Maaring hindi nga kayo totoong magkadugo, pero nanay mo pa rin siya at hindi na yun mapapalitan pa. Sally, huwag ka sanang magalit sa nanay mo ha. Hindi po. Hindi po ako galit kay nanay. Nagulat lang po ako sa mga nalaman ko. Pwede po bang iwan niyo na lang po muna ako? Gusto ko na lang po muna sanang mapag-isa. O sige, doon na lang muna ako sa labas. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hirap akong paniwalaan noon ang mga nalaman kong katotohanan mula kay Tiang Rosa. Pero pinatotoo ito ni Tatay Gilbert nung dumalaw siya sa huling gabi ng burol ni Nanay Melba. Humingi ng tawad sa akin si Tatay sa mga nagawa niyang kasalanan sa amin ni Nanay. Willing daw siyang magpakaama sa akin ngayong wala na si Nanay Melba. Pinatawad ko naman po si Tatay sa ginawa niyang pang-iwan sa amin, pero kasabay noon ay hiniling ko rin sa kanya na huwag na siyang magpapakita pa sa akin kailanman. Masyado nang huli ang desisyon niyang magpakaama sa akin. Isang tao lang ang itinuring kong magulang sa buong buhay ko at yon ay si Nanay Melba lamang. Siguro totoo nga nakabit si Nanay Melba. Isa siya sa mga sumira sa pagsasama ng totoong magulang ko, pero ang makasalanang pag-ibig na yon na nangyari noon ay matagal nang pinagdusahan ni Nanay. Bumawi siya sa pamamagitan ng pagkupkop at pagpapalaki sa akin kahit na hindi naman niya ako totoong anak, at sapat na yon sa akin bilang kapatawaran. Pagkatapos ilibing ni Nanay Melba at ipinagpatuloy ko ang mga nasimulang kong pangarap. Mula sa maliit na karinderya ay nagpatayo ako ng sarili kong Japanese restaurant matapos akong kumuha ng kurso sa cooking. Ang negosyo kong yon ay umusbong hanggang sa nagkaroon po ito ng isa pang franchise. Hindi naglaon ay nakapagpatayo po ako ng sariling bahay na mas malaki pa sa bahay ng tatay ko. Lahat ng bagay nang gusto kong makuha noong bata ako ay abot kamay ko na. Ang mga pangarap ko noon na sa panaginip lang natutupad ay naabot ko na. Nakakalungkot lang na hindi na ito natamasa pa ni Nanay Melba na siyang pangunahing rason kung bakit ako naghirap na abutin ang mga pangarap na yon. Papa Dudut, dito na po nagwawakas ang storya ko. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sally. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi ng mga matatanda, huwag tayo kaagad magtiwala sa mga tao na ngayon lang natin nakita
Kaya lang dahil sa labis nating kapusukan at karupukan, marami tayong mga bagay na hindi na isinasaalang-alang. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang mabiktima ng mga maling tao? Lahat tayo ay naghahangad na makatagpo ng isang tao na mamahalin at makakasama natin habang buhay. Kaya nga merong iba sa atin na handang sumugal para lamang makamit ang kagustuhan nilang ito. At hindi rin naman yon masama. Ganyan ang karanasan na nais ibahagi sa atin ng ating letter sender na si Vina. Simple lang naman ang pangarap niya. Yon ay ang mahalin ng lalaking gusto niya at bumuo ng masayang pamilya kasama ito. Kaya lang ay sinong mag-aakala na ang lahat ay mauuwi pala sa isang bangungot at malungkot na pagtatapos. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking kwento ay gusto ko po munang bumati ng isang mapagpalang araw sa iyo at sa ating mga kabarangay. Ako po si Vina, 35 years old at nagtatrabaho bilang isang parlulista noon. Kaya lang dahil sa pandemic ay nagtitinda na lamang po ako ng pagkain online. Mabuti na lang dahil kahit papaano ay nakakaraos naman po kami ng aming pamilya sa tulong na rin ng aming mga kamag-anak. Tubong Quezon Province po talaga kami ng pamilya ko pero 7 years ago nang lumipat kami dito sa Maynila. Papadudot, ang storyang nais ko pong ibahagi sa inyo ay nangyari 10 taon nang nakakalipas. Kakatungtong ko pa lamang noon sa edad na 25 pero pakiramdam ko masyado na akong matanda at napag-iwanan na sa buhay. Nang mga panahon na yon, wala po akong boyfriend at hindi ko pa talaga nararanasang makipagrelasyon. Hindi naman po dahil sa mahigpit si nanay at tatay, hindi lang po talaga ako ligawin noong kabataan ko dahil average girl lamang po ako. Sakto lang ang ganda, medyo patpate ng pangangatawan at may kaliitan din ang dibdib. Hindi rin ako pinakamatalino sa aming klase noong high school at college. Undergraduate lang ako dahilan para mas lalong bumaba ang self-esteem ko. Kaya nga aaminin ko na noong nag-birthday ako ay humiling ako sa Diyos na magka-jowa na. Desperada na nga siguro ako pero nakaka-frustrate na po kasi papadudot. At alam na alam nga ng pinsan at best friend kong si Althea ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Nakaka-imbiyer na lang kasi tong picture nyo ni Larry sa photo album natin. Biruin mo, mga high school tayo nito at wala akong kaalam-alam na nagliligawan na pala kayo sa likod ko. Ginawa nyo pa talaga akong third wheel dito eh. Sira! Hindi naman namin intensyon na gawin kang third wheel. Saka magbe-best friend naman tayo bago naging kami, di ba? Ibig sabihin, tayong tatlo na talaga noon ang sanggang dikit sa section natin. Oo, kaya lang nung naging kayo, naitsapwera na ako. Oy, hindi naman namin sinasadya na mapag-iwanan ka noon. Ikaw kasi, emutera ka rin. Niyaya ka naman namin na sumama sa mga gala namin tapos ayaw mo. Madalas mong dahilan may iba kang lakad. Pero yun pala, magsa-sound trip ka lang ng mga senti rito sa bahay. Naalala mo pa yon? Siyempre, ako pa ba? Sa ating dalawa, ikaw ang malilimutin. Natatandaan ko pa nga rin yung utang mo na hindi mo pa nababayaran nung college tayo. Hoy, anong utang? Di ko alam yan ha. Pero nakakatuwa lang dahil ang tagal niyo na rin ni Larry. At in fairness, going strong talaga kayo. Minsan alam mo, hindi ko mapigilang mainggit sa inyo kasi parang ang perfect nyo na. Buti ka pa, Insan. Nahanap mo na yung lalaki na para sa'yo talaga. O ayan ka na naman sa pagiging madrama mo. Masisisi mo ba ako? 25 years old na ako.
Ibig sabihin, kung matitegi ako sa edad na 50, di nangangalahati na akong nabubuhay sa mundong to. Tapos wala pa ako nagiging boyfriend. Paano hindi ako magdadrama nun? Tuwing sasapit na lang ang Valentine's, wala akong kadit. Tapos palaging malamig ang Pasko ko. Alam mo, challenging din naman ang pagkakaroon ng karelasyon. Aaminin ko, minsan naiinggit din ako sa'yo. Kasi malaya mong nagagawa yung mga bagay na gusto mo. Nakakagala ka nang walang nagbabantay sa'yo. Di tulad ko. Aba bakit? Hinihigpitan ka ba ni Larry? Hindi naman yata tama yun kung sakali, insan. Sira! Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ayos na ayos kami ni Larry. Pero syempre, may mga bagay na dapat namin ikonsulta muna sa isa't isa bago namin gawin. Kung tutuusin, ganun din naman siya sa akin. At kapag di namin yun ginawa, pareho kaming maiinis sa bawat isa. Yun naman pala. Ano pang nirereklamo mo? Buti ka nga may jowa samantalang ako. Ito, wala. Bokya! Ano ka ba naman? Alam mo, insan, darating din ang lalaking para sa'yo. Hintayin mo lang at huwag kang magmadali sa buhay. Bata ka pa naman. Bakit? May batas ba na nagsasabi na dapat pag edad mo ng 25 may jowa ka na o nakapag-asawa ka na? Wala naman, di ba? Kahit na, automatic na yun. Tsaka tingnan mo ang mga magulang natin noon. Mas bata pa sa akin nakapag-asawa at nagkaanak. 23 lang si nanay nung pinagbuntis ako. At saka ilang beses mo na rin sinasabi sa akin na maghintay ako sa kung sino mang magiging jowa ko. Tuwing birthday ko na lang ipinapaalala mo sa akin na ang tunay na pag-ibig hindi minamadali. Kaso baka naman tumandang dalaga na ako nito, insan. Maawa ka naman sa akin. Grabe ka! Kung makapagsalita ka naman parang wala nang lalaking magkakagusto sa'yo ah. Sana hindi ako NBSB hanggang ngayon kung meron, di ba? Ay, ano ba kasing kasalanan ko nung past life ko? Bakit parang sinumpa yata ako maging single forever? Alam mo ba, insan? Gabi-gabi na kaya ako kung magdasal na sana. Ibigay na niya sa akin ng lalaki makakasama ko habang buhay. Minsan nga nasasabi ko na lang na kahit sino, basta may manligaw, sasagutin ko na kaagad. Hoy, mag-iingat ka sa mga hinihiling mo dahil baka hindi Diyos ang makarinig sa'yo. Baka si Satanas ang magbigay sa'yo ng kung sino mangyang lalaki na hindi naman pala karapat-dapat sa'yo. Tingnan mo tong tao na to. Imbis na i-cheer mo ko, ginaganyan mo pa talaga ako. Hindi ka ba talaga naaawa sa pinsan mong desperada na magkajowa? Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Di ka mapakali samantalang hindi ka naman mauubusan ng isda sa dagat. Malay mo, hindi pala taga rito ang lalaki na makakatuluyan mo, di ba? Try mo rin kasing sumama sa amin ni Larry kapag nag-out of town kami. Ayoko. Gagawin niyo lang akong photographer niyo. Tsaka gusto mo bang mamatay na talaga ako sa inggit kapag nakita ko kayong sobrang sweet? Para ka talagang may diwang mag-isip, insan. Noon mo pa naman kami nakikitang sweet ah. Kaya nga, mas lalo lang ako nasusuya sa inyo. Tsaka nagsasabi lang ako ng totoo. Kung gusto ko lang talaga na mangyari ngayong birthday ko, magkaroon na ako ng jowa. Kaya naman please lang po, ibigay niyo na ang wish ko. Promise! Kakain na po ako ng gulay at hindi na ako magpupuyat gabi-gabi para manood ng kung ano-ano. I-promise mo rin na sasama ka sa next trip namin ni Larry para may photographer kami. Buisit talaga to! Papa Dudut, maraming beses ko nang narinig ang tungkol sa konsepto ng paghihintay. Na dumating ang tamang panahon kasabay noon ng tao na makakatuluyan mo. At aminado ako na nasusuya na akong marinig ang tungkol sa bagay na yon. Oo, hindi ako naniniwala roon dahil kung totoo man yon, sana kahit man lang paramdam sa hangin ng lalaking makakatuluyan ko ay naramdaman ko na. Kaso wala nga eh. Ni wala ring nagkakamali na manligaw sa akin. Kaya masisisi niyo ba ako kung maging desperada na ako? Bukod doon ay karamihan sa mga pinsan ko kasama na si Althea ay may mga karelasyon na at may asawa. Kaya nga lalo akong nakaramdam na para bang napag-iwanan ako. At dahil conscious ako sa itsura at marami rin akong sinubukan ng mga produktong pampaganda, may mga umi-effect naman kaso ay nananatili pa rin
na walang pumapansin sa akin. Nang mga panahon na yon ay tinanggap ko na nga lang ang kapalaran ko na maging matandang dalaga hanggang isang araw ay hindi sinasadyang natamaan ako ng bola ng basketball na noon ay dinidribble ng isang lalaki na nakilala ko na lang sa pangalang Justin. Sa totoo lang, imbes na masaktan o magalit ay para akong nakakita ng anghel na buwaba sa langit sa katauhan nga ni Justin, Papa Dudut. Hindi niyo ako masisisi kung ma-love at first sight ako sa kanya dahil talaga namang napakagwapo niya. Matapos nga niya ako na tulungang makatayo sa bangketa kung saan ako nakasubsob nang matamaan ng bola ng basketball ay humingi rin kaagad siya ng paumanhin dahil sa mga nangyari. At kahit na papasok pa lang ako noon sa trabaho at napakalaking abala ng nangyari ay walang pagdadalawang isip ko pa rin siyang pinatawad. Marupok na kung marupok. Insan, nakikita mo ba yung gwapong lalaki na yun? Ha? Saan? Ayun! Bulag! Yung naka-blue na jersey. Oh, anong meron sa kanya? Teka, si Justin ba yon? Oo, si Justin nga! Kilala mo siya? Paano? Grabe, kung makatanong ka naman. Ngayon mo lang kasi nabanggit sa akin na magkakilala pala kayo. Kaya magkwento ka na bago pa uminit tong soft drink ko. Teka, sinabi ko ba na magkakilala kami? Pero kilala mo nga siya. Paano kayo nagkakilala? Natamaan kasi niya ako noon ng bola sa mukha, tapos nasubsob ako sa bangketa. Seryoso? Oh, tapos? Ano nangyari? Ayun, nag-sorry siya sa akin tapos pinatawad ko siya. Simula noon palagi ko na siyang sinusubaybayan. As in parang stalker? Stalker agad? Secret admirer naman. Yun na rin yun. Saka teka, huwag mong sabihin na love at first sight ka sa kanya, Insan. Paano kung sabihin kong oo? Hindi nga. Naku, kung sakali man hindi yan maganda. Wait, what? Anong ibig mong sabihin na hindi maganda? Alam mo kasi, marami na akong naririnig tungkol sa lalaking yan. Kahit na hindi ko naman siya personal na kilala. Kwento-kwento lang din sa akin ni Larry na chick boy daw yan si Justin. May naging jowa na yan na kaibigan ng tropa ni Larry. Tapos, nakipag-break din agad. Tapos sabi pa, parang damit lang din daw kung magpalit ng girlfriend niyang si Justin. Palibhasa, may itsura, kaya chick boy. Grabe naman kayo ni Larry. Malay naman natin na hindi lang talaga sila para sa isa't isa nung kaibigan ng tropa ng jowa mo. Naging ex-girlfriend din niya yung kaibigan naman ng katrabaho ko. Nakita ko pa nga sila noon nagpi-PDA habang sinusundo yung girl. May pagkamanyak din daw yan, Insan. Kung ako sa'yo, wag mo siyang pag-iinteresan. Kaya ko pang pagpasensyahan yung sinasabi mong may pagka-chick boy si Justin, pero yung paratangan mo siya ng manyak, ibang level na yun. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo kung sino kang perpekto. Mukhang namamana mo na yata ang pagiging judgmental ni Larry, ah. Teka, ba't ka naiinis? Dinadamay mo pa si Larry, wala namang ginagawa sa'yo yung tao. Saka bakit ganyan mo nalang ipagtanggol si Justin? Close ba kayo? Hindi naman, di ba? Hindi naman kailangan maging close para hindi ako magsalita para sa kanya. Ano ba kasing pinaglalaban mo, Vina? Ang gusto ko lang mangyari, bawiin mo yung mga pinagsasasabi mo kay Justin. Na chick boy siya? Namanyak siya? Hindi. Hindi ko na siya kailangan makilala ng personal para di maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Saka isipin mo, kung mabuti siyang tao, mabuti rin ang lalabas sa bibig ng ibang tao tungkol sa kanya. Sumusobra ka na talaga, Althea! Ayusin mo yung tabas ng dila mo ha, dahil baka hindi kita matansya. Kahit na pinsan kita, papatulan talaga kita. Bakit, perfect ka ba? Akala mo kung sino ka makapagsalita ng masama tungkol dun sa tao? Hoy, Vina! Wala ka sa lugar para magalit, ha? Dahil una sa lahat, hindi mo naman kilala yung Justin na yan. At pangalawa, para kang tanga na pinagtatanggol mo siya. Alam mo, panira ka ng araw eh. Diyan ka na nga. Sama kayo ng manyak na Justin na yan. Tignan mo to. Siya pa talaga may gana mag-walk out. Althea! At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko noong mairita sa pinsan kong si Althea matapos niyang paratangan ng kung ano-ano si Justin.
Samantalang hindi rin naman niya ito masyadong nakilala. At siya pa talaga ang may ganang mag-walk out sa pag-uusap namin at palabasing ako ang may diferensya. Kahit na magpinsang kami at mag-best friend ay hindi ko kayang palampasin ang pag-a-attitude niya sa akin, Papa Dudut. Kaya nga ng mga sumunod na araw ay hindi na kami nagpansinan pa ni Althea. Mas inabala ko na lang noon ang sarili ko sa pagsilay at pagpapapansin kay Justin. Lalo na kapag nakikita ko siyang naglalaro ng basketball sa basketball court ng barangay namin. Kinakawayan at iningitian naman niya ako lalo kapag nakikita niya ako roon. Pero hindi pa rin ako kontento na hindi kami magkaroon ng malalim na ugnayan, kaya nga nangako ako sa sarili ko noon na gagawin ko talaga ang lahat para maging kami ni Justin. Nang mga panahon na yon ay naniniwala ako na si Justin ang the one para sa akin. At hindi rin naman lingid sa kaalaman ng mga kamag-anak ko na gustong gusto ko yung tao dahil hindi ako magaling magtago ng feelings lalo na kapag in love ako. Kaya nga kahit magtaasan pa ang mga kilay nila sa pagiging patay na patay ko kay Justin ay wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Papadudot, lumalabas na ako na nga nanligaw kay Justin. Nandyan yung pinagdadalhan ko siya ng pagkain at inumin kapag break time niya sa pinagtatrabahuhan niyang remittance center. Nung una ay tinatanggihan pa niya, pero dahil mag-isa lamang siya noon sa inuupahang apartment at kadalasan ay wala siyang oras na magluto ng pananghalian ay unti-unti na rin niyang tinanggap ang mga pinapadeliver ko. Hindi naman kalakihan ng sweldo ko noon bilang pardolista, pero naglaan talaga ako ng pera para kay Justin. Kahit na ibig sabihin noon ay kailangan kong bawasan ang iniaabot ko kina nanay at kay tatay. At dahil nga sa walang mintis kong pagpapadala ng merienda at pananghalian sa kanya kasabay ng gabi-gabing panalangin, na sana'y pansinin ako ni Justin ay biglang gano'n na lamang ang saya ng puso ko. Nang isang araw ay yayain niya akong lumabas. Grabe, Justin. Nag-abala ka pa talaga na dito tayo sa fast food kumain. Alam mo naman na kahit sa turo-turo lang, ayos na ako. Hindi naman ako maselan. Pero thank you ha. Na-appreciate ko talaga tong effort mo. Ano ka ba? Wala yun. Tsaka kung tutuusin, sa araw-araw na pagpapadala mo sa akin ng pagkain, kulang pa tong libre ko sa'yo dito sa fast food. Kusang loob ko namang pinadala yung mga pagkain na yun. Kaya hindi mo kailangan ma-pressure. Pero bakit mo ba kasi ginagawa yun? Alam mo, natutuwa talaga ako sa'yo. Ang totoo kasi niyan, Vina, wala pang babaeng gumawa sa akin ng katulad ng ginagawa mo. Kaya medyo naninibago ako. Ikaw naman, huwag ka mag-alala, gets ko. Tungkol naman dun sa tanong mo, hindi pa ba halata na may gusto ko sa'yo? Ha? Talaga? Kung ganun, dapat pala lalo umatuwa kasi nagkagustong isang gaya mo sa tulad ko. Oh, bakit naman hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo? Mabait ka naman, masaya kasama. Kaya hindi talaga malabo na magkagusto ang kahit na sino sa'yo, no? Masyado mo naman pinapalaki yung ulo ko dahil sa mga papuri mo. Pero seryoso, thank you ha. Kasi hindi mo ko inusgahan. Hindi ka nagalit sa akin noong natamaan kita ng bola ng basketball. Kung ibang tao yon, sigurado baka pinabarangay na ako. Sobra naman sila. Alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi napaka-honest mo sa feelings mo. Di rin ako magugulat kung isang araw, lumalim na rin tong pagkagusto ko sa'yo. Talaga? Gusto mo rin ako, Justin? Oo! Hindi naman malabong mangyari yun kasi mabait ka rin. Masaya ka rin kasama tapos masarap ka pa magluto. Palagi ko nga ibinibida sa mga katrabaho ko yung mga pagkain na pinapadala mo. At kitang-kita ko kung paano sila maglaway sa inggit. Grabe, ang swerte ko sa'yo, Vina. Mas maswerte ako sa'yo. Walang gabi na hindi ako nagpasalamat sa Diyos dahil tinamaan mo ko noon ng bola nang mapadaan ako sa basketball court. Siguro tinakda talaga na matamaan ako ng bola sa mukha. Kasi kung hindi dahil doon, hindi tayo magkakakilala. Talaga? Mukha kumpiyansa ka. Oo naman. Bakit hindi? Eh ikaw ba? Di ba sabi mo, swerte ka nang magkakilala tayo?
Tapos pareho rin naman natin gusto ang isa't isa. Kumbaga, pasok na pasok din ang mga personality natin. Sige nga, sabihin mo sa akin kung aksidente pa ba ang nangyaring pagkakakilala natin? Sige na. Naniniwala na ako na sinadya nga ng pagkakataon na magkita tayo nung araw na yon. Noon ko lang ulit kasi naramdaman na maging masaya nung dumating ka sa buhay ko, Vina. Wala biro, para akong bata na na-inlove ulit. Sigurado akong alam mo na kung anong tingin sa akin ng mga tropa ko, di ba? Tingin na ano? Nababaero ka? Oo, pero ang totoo niyan, matagal-tagal na rin kasi nung huli akong ma-inlove ng totoo. Lahat naman ng mga babae nagdaan sa buhay ko hindi naman pang seryosohan. Para kasi sa akin, hindi ko pa nahahanap yung babae na mamahalin ko talaga ng todo. Masasabi ko na mukhang nasa harapan ko na siya ngayon. At ikaw yon, Vina. Ewan ko sa'yo. Alam mo ang landi mo ha. Ganyan ka ba sa mga babae mo? Maniwala ka't sa hindi, sa'yo lang ako ganito. Saka wala na ako mga babae. Tumigil na ako sa ganyan. Nakakasawa rin pala. Darating talaga sa punto ng buhay natin na bigla tayong magbabago for the better. Kahit meron tayong di magandang nagawa sa nakaraan natin, basta desidido tayong ayusin ang takbo ng buhay natin, ayos na yun. Yun din naman ang nakikita ko sa'yo, Justin. Kaya nga hindi kita hinusgahan sa kabila ng mga narinig ko sa mga tao tungkol sa pagiging babaero mo Dati, pero hindi na ngayon. Hindi ko na rin siguro mabubura ang tingin nila na yun kasi tignan mo naman ang mukhang to. Ang gwapo, di ba? Kung sa bagay may punto ka, gwapo nga. Nakakatawang isipin na halos humaba ang leeg at lumaki ang tenga ng mga tsismosa sa aming barangay. Nang masundan pa nga ng minsang paglabas-labas namin ni Justin, Papa Dudut. Aaminin ko na ang sarap din pala sa pakiramdam ang maging center of chismis sa lugar namin dahil sa wakas ay mukhang magkaka-boyfriend na ako. Mabait po si Justin at katulad nga ng inaasahan ko. Maginoon na may pagkapilyo kaya sigurado na hindi ako mababagot sa aming relasyon. Kung sakali nga na maging kami, Papa Dudut, ay hindi pa rin naman ako tumigil sa gabi-gabi kong pananalangin at pagpapanata sa Diyos na sana'y magkaroon ako ng boyfriend at kung pwede rin ay si Justin na yon. Noon ngang may progress na ang aming pagkakaibigan ay nagsimula na rin akong mawala ng panahon sa ibang tao. Lalong-lalo na sa aking pamilya. Hindi pa rin kami nag-uusap ni Althea simula nang buwisitin niya ako kaya nga laking gulat ko. Nang isang araw ay kinain na niya ang pride niya at bigla na lang siyang nakipag-usap sa akin. Oh, anong ginagawa mo rito? Pumunta ka ba rito para mag-sorry sa mga masasamang sinabi mo tungkol kay Justin? Nagpunta ako rito para ihatid tong adobo na pinabibigay ni nanay sa inyo. At hindi ako magsusorry sa mga sinabi ko tungkol sa lalaking yon. Aba hanggang ngayon ba naman? Pinangangatawanan mo pa rin ang mga bintang mo dun sa tao? Wala ka ba talagang hiya? Masyado ko ng judgmental. Ikaw, di ka na rin ba nahihiya sa sarili mo? Balita ko, todo effort ka pa raw sa panliligaw mo dun sa babaerong yon. Bumaliktad na talaga ang mundo. Lina, ganyan ka ba ka-desperada? Desperada na kung desperada, wala akong pake. Tsaka hindi ko gets kung bakit ang init-init ng dugo mo kay Justin samantalang wala naman siyang atraso sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang pinuputok ng butsi mo? Single naman si Justin at walang sabit. Ay, insan, wala naman talaga akong personal na galit kay Justin. Ang akin lang, concerned ako sa kapakanan mo. Mamaya saktan ka lang nun at ang malala pa, baka gawin ka lang din niyang isa sa mga babae niya. Hindi mo nakikita yon? Palagi kami magkasama ni Justin at inamin na rin niya sa akin na naging babaero nga siya noon. Pero hindi na ngayon. Nagbagong buhay na siya. At naniwala ka naman. Samantalang hindi ganun ang narinig ko mula sa ibang tao tungkol sa kanya. Hindi na ako interesado sa kung ano bang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Puro paninira lang naman yan eh. Kasi naiinggit lang sila kay Justin. Katulad mo. Kunwari galit-galitan ka sa kanya pero ang totoo, inggit ka lang sa akin. Anong sinabi mo? Naiinggit ako?
Bakit ako maiinggit sa'yo? Kasi hindi na sweet ang boyfriend mo sa'yo. Sa sobrang tagal nyo na, masyado na kayong nagiging komportable sa isa't isa. Nagiging busy na rin kayo sa mga trabaho nyo, kaya wala na rin kayong time para mag-date. Di tulad namin ni Justin, linggo-linggo lumalabas. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako naiinggit sa inyo ni Justin. At hindi ang relasyon namin ni Larry ang issue dito. Di ka ba nakikinig sa sinabi ko? Nag-aalala lang ako bilang pinsan at best friend mo. Ha! Kung ganyang klase ka lang din naman mag-alala sa akin, salamat na lang pero wag ka na mag-aksaya pa ng oras. Malaki na ako. 25 years old na nga ako, di ba? May mga desisyon na ako sa buhay ko na ako lang ang dapat na gumagawa. At kayo bilang mga kamag-anak ko, dapat suportahan nyo na lang ako. Hindi yung ganyan. Ano, kayo lang ang may karapatang sumaya? Hindi niyo ba nakikitang masaya ako kapag kasama si Justin? Kaya bakit hindi na lang din kayo maging masaya para sa akin? Alam mo, bahala ka na nga. Simula ngayon, wala na akong pakialam kung maging kayo ng Justin na yan. Basta huwag ka lang din lalapit-lapit sa akin kapag sinaktan ka niya. Hindi talaga ako lalapit sa'yo dahil judgmental ka. At para sabihin ko sa'yo, kung magiging kami nga ni Justin, hindi mangyayari yung sasaktan niya ako dahil sisiguruhin ko na sa akin pa lang makukontento na siya. Bahala ka! Tigas ng ulo mo! Papa Dudut, hindi ko po maintindihan kung saan ang galing ang ganong kabigat na damdamin ni Althea para kay Justin. Kung makapagsalita siya, akala mo ay kung sino siyang perpekto. Oo sige, aaminin na natin na meron ngang mga naging ex-girlfriend si Justin. Pero wala na akong pakialam sa mga issue nila dahil past is past. At kung magiging kami nga ni Justin, sisiguraduhin ko na hindi matutulad sa mga babaeng nakarelasyon niya ang magiging pagsasama namin. Sabihin na natin na mas naging matigas nga ang puso ko noon para kay Althea. At sa iba pa naming kamag-anak na panay ang pakikialam sa buhay ko. At sa pagkakagusto ko kay Justin, Papa Dudut. Kaya nga hindi ko na rin sila noon masyadong iniintindi dahil para sa akin ay ginagawa lang nila ang pakikisawsaw sa buhay ko dahil inggit lang sila. Oo, masayang maranasan na pagchismisan ng iba pero nakakapuno rin pala kapag hindi maganda ang mga sinasabi nila. Lahat ng yon ay nababanggit ko na rin kay Justin, Papa Dudut. At doon ko naramdaman na mas lumalim na nga ang aming pagkakaibigan. Kay Justin na nga umikot ang buong panahon, oras at atensyon ko, Papa Dudut. Sa loob ng isang buwan naming pagkakaibigan ay walang oras na hindi ako naging masaya. Ipinagpapasalamat ko talaga ang araw, Papa Dudut, na naglakas loob ako noon na kausapin siya. Kaya nga nang isang gabi bago kami mag-good night sa isa't isa ay tinanong ako ni Justin kung pwedeng maging kami. Bagay na hindi ko na pinag-isipan pa noon ng maraming beses dahil kaagad na nga akong pumayag na makipag-on sa kanya, Papa Dudut. Sa totoo lang, kahit napatay ako kay Justin, yun pa lang din ang unang beses ko na makikipagrelasyon. Kaya inamin ko talaga sa kanya na nag-aalala ko. Pero ang lahat ng yon ay nawala nang sabihin ni Justin na walang kaso kung siya pa lang ang naging boyfriend ko. Ang saya-saya sa pakiramdam, Papa Dudut, nang sa wakas ay nahanap ko na nga ang lalaking itinadhana para sa akin. Kahit nasabihin ng iba na wala akong delikadesa sa katawan ay hindi ko na yon masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Dahil nga ang nararamdaman ko na lang na mga panahong yon ay labis na kaligayahan. Papa Dudut, halos 2 linggo pa lang kaming mag-on-on ni Justin nang unti-unti ko ngang madiskubre ang pag-uugali niya. May pagka-liberated pala siyang lalaki, normal sa kanya ang PDA o public display of affection. Lalo na nang maging kami. Katwiran niya, ganun daw siyang maglambing. Bagay na hinayaan ko na lamang bagaman aminado ako na nahihiya ako kapag hinahalikan niya ako o niyayakap sa harap ng mga tropa niya. Minsan na rin kasi kami noong tinukso ng mga best friend niya. Pero imbes na tumigil ay lalo lamang siyang dumikit na tila higad, Papa Dudut.
Upo ka muna, mahal. Sige. Ayos lang ako. Bakit parang kabado ka naman dyan? Relax. Ako lang tao rito. Wala ako ibang kasama. Wala namang kaso yun. Pero, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo kanina? Na alin? Na gusto kong may mangyari na sa atin? Oo, kasi Mahal, di ba nag-usap na tayo? At pumayag ka naman? Kaya nga sinama na kita rito sa apartment para mag-overnight. Huwag mo sabihin na umaatras ka, ha? Hindi naman ako umaatras. Kung ganun, anong problema mo? Bakit parang alangan ka pa rin? Ano kasi, wag ka sanang madidisappoint pero first time ko kasi. Kaya wala pa talaga akong idea sa gagawin natin. Kaya hindi ko mapigilang mag-alala. Sus, ikaw talaga. Huminahon ka lang kasi. Saka hindi naman kita pababayaan along the way. Kaya nga ako nandito para i-guide ka, di ba? Hindi ba nakakahiya na sa edad kong to wala pa akong experience sa sex? Para sa akin, hindi naman. Saka natutuwa nga ako dahil ako magiging una mo. Basta, promise mo sa akin na hindi mo ako papabayaan pagkatapos ha. Isa pa kasi sa kinatatakot ko, baka iwanan mo ko kapag may nangyari na sa atin, Justin. Ano? Saan naman ang galing yan? At saan naman ako pupunta kung sakali? Aba, malay ko. Basta, masisisi mo ba ako kung mapraning ako ng ganito? Masyadong mabilis ang mga pangyayari eh. Ito nga pagpayag ko na makipag-sex sa'yo, masyado atang mabilis din eh. Akala ko ba mahal mo ako? Oo, mahal nga kita kaso… Kaso ano? Vina, pinapainit mo naman ang ulo ko eh. Pumapayag ka lang ba kanina para paasahin ako? Hindi naman sa ganun, Justin. Payag talaga ako. Kung payag ka, wala ka na dapat marami sinasabi dyan. Saka diba, sabi ko naman sa'yo ako na ang bahala. Kaya nga hindi mo na kailangan kabahan pa dyan. Baka nga pagkatapos ng gabing to hanap-hanapin mo yung experience eh. Siguro nga, tama ka. Mahal, magtiwala ka sa akin, okay? Hindi kita pababayaan. Sisiguruhin ko na mag-e-enjoy ka ngayong gabi. Ituturing kita na parang Diyosa. Sasambahin pa kita kung gusto mo. Luluhuran kita. Kailangan mo pa ba talagang sabihin yan? Oo, pampakondisyon din yun. So ano, tara, maligo muna tayo tapos umpisa na rin natin doon sa CR. Mahal na ba? May kiliti ako dyan. Ngayon alam ko na kung nasa ang kiliti mo. Malaki ang tiwala at paniniwala ko kay Justin ng mga panahon na yon. Kaya nga ibinigay ko na rin sa kanya nang walang pasubali ang pagkababae ko. Sinigurado naman niya na hindi niya ako mabubuntis dahil inamin ko rin naman na hindi pa ako handang maging isang ina. Ginabayan at tinuruan nga ako ni Justin ang mga dapat gawin sa unang gabi ng aming pag-iisa. Kaya nga hindi ko na rin noon masyadong naramdaman ang kabahan. Ipinaramdam din niya sa akin na maganda ako at nararapat na sambahin na para bang Diyosa. Ang isang beses na may nangyari sa amin ni Justin ay nasundan pa ng nasundan ng maraming mainit na gabi, Papa Dudut. Mas naging confident naman ako noon sa sarili ko dahil may mga maituturing na akong karanasan sa mga bagay na pinapangarap ko lang noong wala pa sa buhay ko si Justin. Kaya lang, Papa Dudut, mas naging demanding naman ang boyfriend ko. Nandyan yung kahit may period ako ay gusto niyang makipagtalik sa akin. Palagi rin siyang nagagalit o nagtatampo kapag hindi siya pinagbibigyan tuwing pagod ako o nag-overtime sa trabaho. Nang huling beses nga na may mangyari sa amin ay masyado naman siyang magaspang makitungo sa akin, kaya nilagnat talaga ako noon. Hindi naman niya ako pinipilit kapag ayaw ko. Pero meron siyang paraan para konsensyahin ako, Papa Dudut, na pagbigyan ng pagiging hayok niya.
Sandali nga. Ano bang klase reaksyon yan, Vina? Hindi ka ba nag-e-enjoy? Para ka naman tanga eh. Kanina pa kita tinatrabaho. Tapos kahit ungol man lang dyan, wala akong marinig sa'yo. Ano ka ba? Pasensya na, mahal. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Tsaka nabanggit ko naman sa'yo, di ba, na masakit pa nga mga kasukasuan ko. Pero tinanong kita kung ayos lang na may mangyari sa atin at pumayag ka naman. Tapos magre-reklamo ka dyan. O ayan, nawalan na rin ako ng gana. Buisit ka. Bakit mo naman ako kailangan sigawan? Paano di ako sisigawin, nakakagalit ka? Saka kailan ka pa natuto mag-inarte, ha? Hindi naman ako nag-iinarte. Ang sabi ko, masakit ang katawan ko, pagod ako. Mahirap bang intindihin yun? Tignan mo tong babaeng to. Ginawa pa akong bobo. Siyempre, naiintindihan ko yun, kaya nga tinanong kita kanina kung ayos lang, di ba? Eh di sana hindi ka pumayag. Bobo ka ba, Vina? Simpleng tanong, simpleng sagot, tapos pinapakomplika mo pa. Sa palagay mo, magagawa ko pa bang tumanggi kapag gusto mong may mangyari sa atin? Samantalang kapag ginawa ko yun, nagtatampo ka? O kaya nagagalit ka? Hindi ko na nga alam kung saan ako lulugar sa'yo. Oh, at ako pa talaga sinisisi mo? Ang kapal rin talaga ng mukha mong babae ka. Ang gusto ko lang naman intindihin mo ko. Bakit ba gusto mo na palagi may nangyayari sa atin? Это мой контент главный. Seryoso ka ba talaga sa tanong mo na yan? Ibabalik ko sa'yo ang tanong, ha? Bakit ikaw? Ayaw mo na may nangyayari sa atin? Palagi mo nga hinahanap-hanap yung mga ginagawa ko sa kamay. Tapos ngayon mag-iinarte ka? Umayos ka, hindi na ako natutuwa sa'yo. Alam mo, mabuti pa, umalis ka na nga lang sa harapan ko. Umango ka na dyan, huwag ka dito. Justin naman! Palilipatin mo talaga ako sa sala? Doon mo ako patutulugin? Anong pinagsasabi mo? Hindi ka matutulog sa kahit saang sulok ng bahay ko dahil pinapalis na kita. Bilis! Kilos na! Seryoso ka ba? Ating gabi na! Wala nang jeep na bumibiyahe pa uwi sa amin! Problema ko pa ba yun? Eh di maglakad ka! Isa na lang talaga, Vina. Tatamaan na sa akin yung pagmumukha mong gaga ka. Dami mong tanong. Naalibad-bara na ako sa'yo. Baka nakakalimutan mo, girlfriend mo ako. Hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang kung sino lang. Wala akong pakialam kung ano pa kita. Ang gusto ko ay lumayas ka na sa harapan ko ngayon din. Di ba sabi mo masama ang pakiramdam mo? Eh di umuwi ka sa inyo. Doon ka magpahinga. Huwag dito. Justin naman. Huwag ka naman ganyan. Maawa ka naman sa akin. Ano? Ayaw mo umalis? Sige, lumuhod ka. Lumuhod? Oo, patapusin mo ako. Tapos pwede ka na matulog. Ano? Mabili ka. Ito, luluhod na. Мне много-то не надо. Не хватает только на... Hindi ko naman sinasadya na madismaya sa akin si Justin ang gabing yon, pero wala talaga ako sa mood. Kaya lang, laking pagsisisi ko nang mas pinagtuunan ko pa ng pansin ng nararamdaman ko noon dahil nang sumunod na araw ay hindi na rin ako kinausap pa ng boyfriend ko. Hindi niya rin sinasagot ang tawag at text ko. Hindi rin niya ako kinakausap kapag nagpupunta ako sa pinagtatrabahuhan niya. At hindi rin niya tinatanggap ang dala kong pagkain at merienda. Nang mga panahong yon ay napagod na yata akong suyuin si Justin, kaya naman naisip kong bigyan muna siya ng space. Umasa ako na kahit papaano ay mapag-isip-isip niyang may mali rin naman siya sa mga nangyari. At hindi pwedeng habang buhay na ako na lamang ng ako ang may pagkukulang. Kaya lang nagdaan ang ilang araw at lumipas ang isang linggo. Lalo lamang kaming naging malayo sa isa't isa ni Justin. Doon na nga ako nakaramdam ng matinding takot sa dibdib na baka mauwi sa hiwalayan ang aming tampuhan, Papa Dudut. At dahil sa takot ko na baka isang araw ay makipag-break na lang sa akin si Justin ay sinantabi ko na nga lang ang pagtatampo ko sa kanya. At buong pagpapakumbaba na kinausap siya, Papa Dudut.
Nang araw na saktong pareho naming day off ay nag-text akong papunta sa apartment niya. Bago ako dumating doon ay dumaan muna ako sa paborito niyang fast food at umorder ng mga pagkain. Daladala ko rin noon ang mga ireregalo kong bagong polo shirt at pantalon sa kanya na binili ko pa sa mall. Nang makarating na ako sa apartment niya ay naabutan ko lang siyang nanonood ng TV. Nakasimangot pa nga siya matapos niya akong pagbuksan ng pinto at tila masama pa rin ang loob niya sa akin. Kahit na pinasalubungan ko na siya ng mga paborito niyang pagkain at niregaluhan ng bagong damit at pantalon. Pero nagpaka-mature pa rin ako noon at hindi natin nagpapadudot. Masinsinan ko nga ang kinausap ni Justin at doon ay tinanong ko siya kung ano pa ba ang dapat kong gawin para lamang magkabati na kami. Doon na nga niya sinabi sa akin ang bagay na gusto niyang mangyari. Mahal, hindi mo pa rin ba ako kakausapin? Kanina pa ako salita ng salita rito. Hindi mo rin pinapansin mga pasalubong ko sa'yo. Pwede ba? Naiirita ako sa boses at pagmumukha mo. Dapat talaga hindi na kita pinapasok dito sa bahay. Panira ka ng araw. Saka ano ba akala mo? Madadala mo ako sa pagbibigay ng pasalubong, ganon? Anong palagay mo sa akin, bata? Hindi naman sa ganon. Anong hindi naman sa ganon? Oh, anong ibig sabihin ng mga dala mong yan? Diba? Ilang araw mo rin ako hindi kinibo? Tapos bigla ka na lang susulpot ngayon dito. At magbibigay ng kung ano-ano. Ikaw ang hindi sumasagot sa mga text at tawag ko. Kaya nga naisip ko na bigyan ka ng space para makapag-isip-isip. Ako rin nag-isip. At na-realize ko na hindi ko pala kaya yung ganito na magkaaway tayo. Kaya nga nilakasan ko na talaga ang loob ko na pumunta rito sa bahay mo eh. Hindi raw kaya. Sus! Ang dami mo pa sinasabi. Nagsasabi ako ng totoo. Mahal na mahal kita. At kapag nawala ka sigurado, masisiraan ako ng ulo. Kaya nga kahit ano, handa akong gawin, magkabati lang tayo. Please, Justin, wag mo naman akong tiisin. Talaga? Kahit ano? Oo, kung gusto mo may mangyari sa atin ngayon, sige, ayos lang. Hindi na rin naman masama ang pakiramdam ko eh, kaya sigurado makakailang rounds na tayo. Kaya lang mahal, may gusto sana akong subukan. Ha? Gustong subukan? Oo. Di ba sinabi mo sa akin na gagawin mo kahit ano para magkaayos lang tayo? Ito na yun, mahal. Gusto kong gawin mo ang sasabihin ko. Ano ba kasi yun? Parang bigla mo naman akong pinakaba. Magtiwala ka lang sa akin. Alam mo naman na hindi ko magagawang ipahama ka, hindi ba? Oo, kaso sabihin mo na yung gusto mong mangyari para naman matapos na tong kaba ko. Okay, sige. Kilala mo naman yung mga tropa kong sina Brian at Chris, di ba? Bukod sa pagiging mag-best friends naming tatlo, kababata ko rin sila. Kaya naman kilalang kilala namin ang isa't isa. Alam ko yan, mahal. Kitang-kita ko naman na sobrang close nyo kapag magkakasama kayo eh. Pero bakit ba sila napasok sa usapan natin? Tapos sabi mo, ayos lang naman sa'yo na may mangyari sa atin dahil okay na ang pakiramdam mo. Vina, mahal. Gusto ko sanang subukan na kasama natin sila. Gusto mo may mangyari sa ating apat? Parang gano'n na nga. Pero sa umpisa, papanoorin ko lang muna kayong tatlo. Nasira ka na ba ng ulo? Teka, paano mo naaatim na sabihin ang tungkol sa bagay na yan? Ano ba tumatapos sa isip mo? Wala naman ako nakikitang problema ron. May mga magjowa nga na gumagawa naman ng bagay na yun. Parte lang yun ang pag-e-explore nila. No feelings attached. Kaya hindi mo kailangan mag-inarte ng ganyan. Bakit? Ano bang palagay mo sa ating dalawa, mga explorer? Parang gago naman yung tanong mo. Alam mo yung makitid mong isip talaga ang dahilan eh. Kung bakit ang boring ng sex life natin. Akala ko ba handa ang gawin ng lahat para lang magkabati tayo? So bakit para bumabaligtad ka? Oo, handa akong gawin lahat para sa'yo pero hindi ko naman nakalain na yan ang hihilingin mo. Hindi man lang ba tumindig ang balahibo mo sa gusto mo mangyari? Ako? Na girlfriend mo? Hayaan mo lang nagalawin ng mga tropa mo? Sa harapan mo? Justin naman!
Mangilabot ka nga! Hindi ka ba naikinig sa sinabi ko kanina? Hindi ko lang sila basta tropa. Kababata ko rin sila. Halos kapatid na ang turing namin sa isa't isa. Tsaka akala ko ba mahal mo ako? Hindi mo naman yata talaga ako mahal, Vina eh. Sinungaling ka. Wala ka talagang gustong gawin para umayos ulit ang relasyon natin. Justin naman! Madali akong kausap. Kung ayaw mo, bukas ang pintuan. Dalhin mo na rin itong mga lecheng pasalubong mo. Hindi mo ako mauutos sa mga ganyan. Buisit! Sinasayang mo oras ko. Malis ka na! А я еще не могу зайти посмотреть ваше золото. А почему я могу зайти посмотреть? Tawagin niyo na po akong tanga at walang bait sa sarili pero pumayag pa rin po ako noon sa gustong mangyari ni Justin kahit na labag yon sa prinsipyo ko bilang isang babae. Pero ano po ang magagawa ko? Nadaig lang naman ako ng takot ko na baka ako hiwalayan ng kauna-unahang lalaki na nakarelasyon ko. Kaya nga kahit nakabado, nilunok ko na lamang noon ang kahihiyan ko sa katawan at pinangatawanan ang pakikipagsiping sa mga kaibigan niyang sina Brian at Chris, Papa Dudut. Nang gabi na gagawin na namin ang bagay na yon ay parang gusto ko nang umatras. Kaso ay mas nanaig sa akin ang pag-aalala na baka madismaya ko na naman ng boyfriend ko. Sa kapinanghawakan ko rin ang pangako niya sa akin na gagabayan niya ako habang ginagawa naming apat ang bagay na yon. Tulad ng pag-alalay niya sa akin ng unang beses na may mangyari sa amin. Hindi ko na ilalarawan kung anong klaseng kababuyan ang ginawa sa akin ng mga tropa ni Justin, Papa Dudut. Pero kitang-kita ko naman sa mukha niya na nasisiyahan siya kaya kahit na hindi ko na kaya ay pinilit ko pa rin ang sarili ko na sundin anuman ang inuutos nilang gawin. Pagkatapos nga noon ay naging sweet muli sa akin ang boyfriend ko. Kaya lang ay hindi ko naman nakalain na ang pangako niyang isang beses na may mangyayari sa aming apat na mga tropa niya ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa tuluyan ko na lang hindi makilala ang sarili ko at kulang na lang ay mawala ako sa katinoan. Mabilis na nagdaan ang ilang araw at hindi ko na rin po makuhang makipagkita noon kay Justin dahil sa labis na pandidiri sa aking sarili. Hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag at text niya. Nagdaan ng isang linggo, napansin na rin ni Althea ang pagiging matamlay ko at walang kagana-gana sa buhay. Kaya naman naglakas loob na nga siyang kausapin ako. At doon ko na nga inamin na sa pinsan at best friend ko, ang lahat Papa Dudut. Anong sinabi mo? Nina, anong kagaguhan ba yung pinasok mo? Mas masahol mo talaga yung Justin na yung kay Satanas eh! Napakawalang hiya niya! Alam ko namang katangahan talaga yung ginawa ko, Althea. Mahal na mahal ko si Justin kaya hindi ako nakatanggi sa mga gusto niya mangyari. Buisit na pagmamahal yan! Nang dahil dyan, pumayag kang babuyin ng hindi lang ng Satanas na yon, kundi pati ng mga kampon niyang demonyo! Masunog sana silang tatlo sa impyerno, mga hayop sila! Где ты будешь останавливаться? Я же ехал налегке. Sige lang. У меня палатки с собой не было. Akala ko kasi isang beses lang kaya Места под pumayag ako. палатку у меня не было. Я никак не смог Nagtiwala ako вести. kay Justin at kitang-kita ko Велосипед naman вообще. yung sensibilidad sa mga mata niya. Sa katunayan, naging maayos na nga ulit kami pagkatapos nun. Kaso hindi pa rin siya nakontento. Широкий. Ну, широкий мы не будем Nasundan брать. pa ng nasundan ng mga hirit niya. At kahit ayaw ko, pinipilit pa rin niya ako. Pinagbantaan pa nga niya ako na masasaktan daw ako kapag hindi ko siya Даже не pinagbantaan. рассматривал, у меня железо-фосфат, я кайфую. Insan, Так, и взрыв, дождь, pakiramdam снег, ko везде ang dumi-dumi kong babae. Lalo na Там nung куча, может быть, 18 kinukunan ni 50. Justin ng video Ay, habang Lord, pinapapoy ako ng mga tropa niya. Когда начинаю читать старые, да?
Ginawa rin niyang panakot sa akin yung mga Чтобы до Байкала na доехать, ikakalat raw niya pag Мне hindi ako понадобилось sumunod sa mga gusto nilang kababuyan. около 200 тысяч рублей. 200 Kaya halos тысяч я sumiwalay потратил. ng kaluluwa ko sa katawang На ko все sa про все takot. там, на Iya talaga. остановке. Basta pag tarantado yun, akala mo walang atraso sa'yo. Tama nga talaga ang hinala ko at ang mga chismis na kumakalat sa paligid tungkol sa Justin na yun. Чтоб проезжать Babae na kaya ang nauto niya ng dahil sa Некоторые pagiging manyak niya. Байкал, там, Nakakagigil talaga, insan. Alam ko ремонты. naman kung gaano ko katanga dahil hindi ako Как раз у меня naniwala at все, nakinig как sa'yo, раз insan. к Байкалу все Kung началось. tutuusin, kasalanan ko rin naman to eh. Kaya siguro ito na rin ang parusa ko. Hoy, Я, baliw! во-первых, покрышки не паруса смог pinagsasabi mo? найти на мои 24 Nakakasalanan колеса, dito. поэтому Ang satanas na si Justin at ang mga tropa niyang demonyo ang dapat sisihin dito. Naiintindihan ko naman na nagmahal ka lang. Alam mo, noong nagkatampuhan tayo, na-realize ko na may kasalanan din ako kasi naging mapanghusga ako masyado. Сенсор какой-нибудь. Hindi rin maganda ang dating ng pakikipag-usap ko sa iyo noon. Kaya may dahilan ka naman para magalit talaga sa akin. О, у нас снова Napagsabihan na rin naman ako ni Larry na sana mas inunawa kita at mas pumili ako ng magagandang salita dahil nga matatanda na tayo. Kaya nga pasensya ka na sa lahat ng mga masasakit na bagay na sinabi ko sa iyo noon na. Wala na yon, insan. Kahit na hindi kita kinakausap ng mga panahong yun, kinalimutan ko na ang naging alitan natin. О, Kasi matapos ka ang lahat ng nangyari sa amin ni Justin, naisip ko na tama ka naman pala. Na-concerned ka lang sa akin noon, kaya mo nasabi mga bagay na yun. Na minasama kong lahat yun dahil потом нас видишь nagpabulag ako sa nararamdaman kong так pagmamahal sa медленно maling в tao. гору. Naging mapusok ako. А, Naging makitid ang pag-intindi at pagtimbang это ko sa как mga раз, наверное, bagay-bagay по-моему, dahil nadaig ako ng pesting pagmamahal ko kay Justin. Kaya nga ngayon nagsisisi na ako dahil sa mga nangyayari sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa naman nating kasuhan ng mga gagong yun. Kailangan nilang makulong sa bilangguan dahil sa mga kademonyohan nila. Pero paano? Sabi mo binabantaan ka ni Justin na ikakalat ang mga video niya kapag hindi ka pumayag sa gusto niya, di ba? Paano niya sinabi sa'yo yun? Verbal ba o sa text? Pareho. Mabuti na lang naisipan kong i-screenshot at isend sa isang FB account ko lahat ng mga yon para lang sana may kopya ako. Kasi pag nakikita kami, sinacheck ni Justin ang phone ko. Kaya binubura ko lahat. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung anong pumasok sa akin at sinave ko pa ang mga yun eh. Полковник так Parang may медленно nag-udyok sa akin na поднимается. gawin yun para kung sakali. Tama yung ginawa mo. Magagamit natin ang mga ebidensyang yan para magsampa ng reklamo laban sa lalaking yon. Alam ko natatakot ka, insan. Pero sa inyong dalawa ni Justin, aba, siya dapat ang manginig ng husto dahil kung magkataon, sa kulungan ng bagsak niya. Sama na rin natin ang mga kaibigan niya. Magsama-sama silang mabulok sa kulungan. Я бы был бы электро, наверное, я бы вообще летал. Хорошо, что у меня нет электро. Papadudot masakit sa akin na makita ang galit na Uy, expression bawal sa mukha ni Justin ulit. matapos nga siya noong arestuhin ng mga pulis na magsampa kami ng reklamo laban Я sa kanya могу at sa mga kaibigan niya. в городе где-нибудь Hindi ko na po разобраться, i-detalye pa ang mga proseso na pinagdaanan namin pero sa huli ay naipakulong ko din sila at lalo pang ang bumigat ang kasong kinakaharap nila. Nang isa-isa na rin lumabas ang ibang mga babae na nabiktima nilang tatlo. At dahil nga po sa pangyayaring yon, pinag-usapan sa buong barangay namin ang tungkol sa amin ni Justin. May ilang araw din po akong hindi lumabas sa pababahay namin dahil sa trauma at labis na kahihiyan. Buti na lang dahil todo suporta at alalay sa akin ang aking mga magulang, pamilya at mga kamag-anak. Malalapit na kaibigan at maging si Althea. Nagdaan pa nga ang ilang buwan at unti-unti na ring namatay ang isyu na yon sa aming lugar at ako naman ay nagsimula na ring magpatuloy sa buhay.
Masakit po para sa akin ang nangyari pero sa isip ko ay malaking aral yon na dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko, Papa Dudut. Nakakalungkot lang isipin ang dahil sa pagiging mapuso ko noon ay napahamak ako. Sa kasalukuyan ay lumipat na kami ng tirahan ng pamilya ko. Bago mag-pandemic ay sinubukan ko ulit magtrabaho sa parlor. Pero dahil nga sa COVID-19 ay marami na sa ating mga kababayan ang huminto o nawalan po ng hanap buhay. At kabilang na ko roon. Pero hindi naman tumigil ako sa pagpupursige at pinipilit kong bumangon mula sa aking pagkakadapa. Maunawaan ko kung may mga puso tayo ang manghusga o maiinis sa akin. Pero sana kahit papaano ay meron pa rin kayong na-realize mula sa mga pinagdaanan ko. Wala akong ibang hangad kundi ang makapagbigay ng aral at inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Kaya naglakas loob pa rin po ako na ibahagi sa Barangay Love Stories ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat in advance kung sakali man na palaran akong maitampok ninyo ang aking kwento sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso, Vina. Mga kabarangay, lahat tayo ay nagkakamali sa buhay natin dahil wala sa atin ang ipinanganak na perpekto. Lahat po tayo ay dumaan din sa pagiging mapusok o marupok nang minsan tayong umibig. Hindi rin naman tayo exempted na masaktan at magdusa sa kamay ng mga maling tao kahit na sabihin pa natin na mabuti naman tayo. Pero hindi ibig sabihin noon ay magiging miserable na tayo habang buhay dahil kahit kailan ay hindi tayo pwedeng husgahan ng ating mga nakaraan. Gaano man yon kasalimuot at nagdulot sa atin ng labis na kahihiyan. Tularan natin si Vina na bagaman nagkamali sa kanyang nakaraan ay pilit na nagsisikap na bumangon sa kasalukuyan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.